yung next lesson natin is about yung paano natin magagamit yung ating uh, PLC para makapag-program tayo ng set reset function at saka timer. So, yung timer muna yung pag-uusapan natin. Ano ba yung characteristics niya at paano ba natin siya magagamit for a program. So, let me share muna din yung atin pong manual ng PLC. So, meron akong i-send na manual. Mada-download nyo naman tong manual na to sa net. So, itong manual natin, kasi ang ginagamit kong PLC is DBP20EX2. So, ito yan. So, nandito yung sa manual, nandito yung lahat ng details ng paggamit ng mga components ng buong PLC. So, pati yung way natin ng pagpo-program. So, ito kayo nang bahalang bumasa ng ilan dyan. Magfo-focus muna tayo dun sa concepts ng um, itong atin pong asan na yung yung atin pong ito EX2 memory map, kung makikita nyo dyan. So, EX2 memory map, hanapin natin yan. So, kasi itong mga part na to, halos na pag-discussan na natin yan last time. But, kung mababalikan natin yung ilan na items, babalikan natin para dun sa clarification. Pero for this afternoon, ito lang munang memory map at saka kung paano natin magagamit yung timer. So, kung abot tayo, counter, tapos, syempre, pag-uusapan natin mamaya kung paano tayo gagamit ng set reset function. So, ito yung atin munang gagawin, yung dun sa timer. So, puntahan natin yung ating kailangang pag-usapan. So, nandito yung ibang techniques kung paano natin siya ipoprogram. Ito yung pinag-discussan natin ng mga nakaraan. Then, ngayon, we'll be focusing on the EX2 memory map. ES2 or EX2 memory map. So, sa memory map, ito yan. Makikita natin na yung ating control method is stored program cyclic scan system. So, kung mapapansin nyo yung ating yung ating control method, nilalagay natin yung cyclic scan system. Tapos yung IO processing method naman natin is batch processing method. So, meron lang tayong tingnan na external inputs. So, sa external input natin, depende sa bibilhin mong PLC, kasi may mga input ng PLC na konti lang, pero ang kaya nung mismong EX2 na series is from 0 to relatively X377 octal number. Ano ibig sabihin ng octal number? So, maglagay tayo dito ng ng sample. Kunwari, meron kang input diyan, yung input lang na X0, tapos ang kasunod nun X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Yan yung
octal. 8 lang sila. Ang sunod niyan is x10, x11, x12, x13, x14, x15, hanggang x16 at x17. Kasi, tigwa 8 lang. Walang x8, x9, x10, walang x8, x9. x10 nandito na sa kabila. So, parang kasunod na channel na siya. Nakuha ba? So, wala tayong x8, x9 kasi octal siya. Kaya kung mapapansin mo dun sa kanyang input, relatively, yung kanyang points na maximum is 256 max. Yun. So, sa external output naman, ganun din siya. Meron din siyang 0 to 700 to 300 to Y377. Ano ba yan? Nalito na. Y377 octal number system, 256 points lang din yung maximum. So, meron tayong octal number na ginagamit. So, same lamang din dun sa ginawa natin sa input. So, dun sa auxiliary naman natin na relay, di ba meron tayong relay na general purpose relay. So, pag-usapan muna natin itong general purpose natin na relay. So, meron tayong ditong 0 to 511. Tapos, meron tayong 768 to M99 at saka M2000 to M2047. So, pwede natin gamitin itong mga to para maging internal relay natin. So, yun yung gagamitin natin. Pero sabi, bakit po yung 512 ay nasa latch na siya? Tapos meron tayong special na memory o yung auxiliary relays. Yan yung ginagamit natin pag gagawa tayo ng internal relay. Di ba may ginagawa tayo sa program natin ng relay 1, relay 2, relay 3, relay 4. So gagawa tayo ng madaming relay pero ipapangalan natin sa kanya kapag tayo ay nasa delta. Ang ipapangalan dyan is M0 to M512, 511. Tapos, yung 512, latch na yon, M512. So, dito na tayo sa ating parang main focus, yung timer. So, sa timer, meron tayong tinatawag na timer na pang 100 milliseconds. So, 100 milliseconds yon. Yung ating timer 0 to timer 126, parang 127 points. Pwede natin gamitin yun. Tapos, timer 128 to timer 183, 56 points naman. Pwede natin gamitin yun as 100 seconds natin. Pero pagdating sa timer 200, hanggang timer 239, which is 40 points, ang milliseconds niya is 10 milliseconds. Sir, paano ba gamitin yung 10 milliseconds at saka 100 milliseconds na yan? So, kunwari, meron ka ditong timer. Naglagay ka dyan ng timer. Ang itatawag natin sa timer na yun ay TIM. Timer ay TIM. O yung iba TRM, TMR, parang ganyan. So, kapag maglalagay tayo ng timer, maglalagay yan ng anong number ng timer? Lagyan natin ng T0. So, ang kanyang
ang kanyang ah ang gagamitin natin sa kanya is kung T0 based dun sa kanyang application, ang multiplier niya is itong 100 milliseconds. So, kapag naglagay tayo ng 5 seconds, kunyari 5 seconds, yan. Ang equivalent niyan is 5,000 milliseconds. Eh kung 100 yung divisor niya, ang ilalagay natin dito 50. Kung mapapansin mo dun sa natin, sa mga um, timer natin ng PLC, may nakalagay na ita-times pa natin sa 10, ganyan. Or kung sakali na ang kanya namang yung gagamitin mo is timer itong 200, timer 200, i-multiply, iaano mo naman siya, ang device mo o yung kanyang magiging factor is 10 milliseconds. So kung sakali na maglalagay tayo dito na ang ginamit nating pangalan sa kanya hindi T0 kundi T200. So kung T200 siya, ang gagamitin natin dito para magkaroon tayo ng 5 seconds ay 500. So, yun yung magiging timer number natin para mailagay natin siya or program natin siya. So, paano ba gamitin yung timer? No? Yun yung parang nagiging problema na lang natin. Paano ba siya gagamitin? So, tingnan natin dun sa kanyang mamaya natin pag-usapan kung nasan ba yung ibang timer number. Pero, subukan lang muna natin gamitin is yung T0 hanggang T199. Yun muna. Para general purpose lang na 100 milliseconds yung gagamitin natin. So, madaming nakalagay ito pero syempre, ang kailangan nyo lang tingnan is ano bang importante sa atin. So, ang importante lang muna sa atin is itong general timer natin. So, yung timer natin o itong timer natin, the number of timers are the units pala. Yung unit natin ng timer are 1, 10, and 100 milliseconds, and counting method is counting up. The preset value in the timer equals the set value. So, kapag nag-set tayo doon, yun na yung parang lalagyan niya ng bilang pababa. So, the associated output coil will be on. The set value should be K value in decimal and can be specified by content of data registers. So, yung actual set timer natin in the timer is equal to timer resolution times set value. So, kung ang ilalagay natin na value is 200 for 10 milliseconds, the actual set natin is equal to 2 seconds. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, yung general timer o yung tinatawag natin ng on-delay timer, the timer executes once the program reach the end execution. So, when the TMR yung ginagamit pala natin na TMR instruction is executed, the timer coil will be on when the current value reaches its preset value. Sir, hindi ko maintindihan yung sinasabi nyo dyan. Na kapag daw naka-on yung X0, yung timer instruction is driven. So, kung yung current value natin achieves K100, the associative or yung associated timer contact natin na T0 is on to drive Y0. Ito yan kasi. So,
meron tayong ilalagay dito na timer after ng yung kanyang X0. Ito yung parang pwedeng paggamitan. Meron tayo ditong mag-e-execute na normally open contact dun sa timer. After, kung ito'y T0, so ilang seconds to? 10. So, dapat, nakapress ito ng 10 seconds ah, para makapagpa-activate ka ng Y0. So, on delay yung timing natin. So, on delay yung timer, anong ibig sabihin nun? So, after 10 seconds, saka pa lang makakapag-on itong Y0 natin. So, yung ating timer na chart. So, yung chart na yun, ibig sabihin nun, kunyari, prines natin tong X0, aandar na yung timing natin, magbibilang na siya ng 10 seconds. Pagkatapos ng 10 seconds, saka pa lang makakapag-on yung ating Y0. Kasi iniintay niya na mabuo niya from rising edge. Ibig sabihin ito, simula dun sa on-off state niya, papunta sa on, nagbilang siya ng 10 seconds, papunta dun sa ano na yan, hanggang naka-on itong X0 mo, mabubuhay pa rin siya. Sir, paano ba natin siya matatry? So, matatry nyo yan sa ating iba't ibang platform. So, pwede nyong matry yan sa ating yung binigay ko sa inyo na Fluid Sim na application. Yung pwede nyo rin yang itry sa ating yung binigay ko naman na application na anong tawag dyan? Factory.io. Pwede rin dun sa FX natin na Mitsubishi FX Trainer. Pwede natin gamitin yan dun sa ating Delta at kahit saan pang mga PLC platform, magagamit natin yung understanding natin dun sa tinatawag natin na on-delay timer. So, ito yung on-delay timer na application. So, gawin natin, guys, yung ating on-delay application dito sa ating ISPsoft. So, ang gagawin natin, kunin lang natin yung new na projects or yung ating file na bago, then controller type DBP kasi yun yung controller natin. Yung PLC type natin EX2, tapos i-okay lang natin yan. So, kapag lumabas na itong parts na to sa program, maglalagay lang tayo ng new. Tapos magtatanong yan, cyclic task. Tapos i-okay lang natin. So, kapag ganyan na yung natin, yung ating environment, pwede na tayong magawa nung ating timer na on delay. So, click lang tayo ng isa dyan. Then, maglalagay tayo ng X0. So, yun yung ating gagamitin. Then, maglalagay tayo nito. Tapos, ang kukunin natin is yung timer. So, all types. Tapos, kunin natin yung timer. Oops. TMR. So, insert lang natin yung TMR. Tapos, ang ilalagay natin dito is yung timer number. Sabihin natin timer number 0. Yun nga yung gagamitin natin. Pwedeng timer number 1. Tapos, since yung timer number 0, based dun sa binasa natin na manual, pwede naman siyang 100 milliseconds yung yung kanyang ginagamit. So, pag naglagay tayo dito ng sabihin na natin na 10 or 100, magiging 10 seconds. Pero pag naglagay tayo ng 10, 1 second lang yan. So, gawin natin medyo matagal ng konti, 3 seconds, 30. So, kapag ginawa natin yan, ang sunod na network na gagawin natin
Ito yon para makapag-add ka pa ng panibagong network. Itong network naman na gagawin natin is lalagyan natin siya ng yung timer 0. Yung timer 0 natin, makakapagpa-on naman ng isang output. O, dun sa instruction, ang output natin is Y0. So, pwede natin yang gawin. So, sir, paano natin siya i-simulate? So, kailangan magbukas tayo nung ating yung ating ito, yung com manager natin. So, make sure na yung ating com manager ay itong ano ay naka deep ano um, DBP simulator, tapos tama yung device na nilagay mo, meron kang EX2 kanina, then yung configuration natin is okay na, then saka natin siya i-start. So ang ini-start ko ay driver 3. So kuha lang tayo dito ng compile. So compile lang natin yan. Then, pag na-compile na natin, saka natin siya ita-transfer to our PLC by download. So, ano lang yan virtual. So, no need na magkaroon ka ng sarili mong PLC. Kahit laptop, pwede mong diretso ng pagganahin yan. So, kapag na-transfer na natin, iraran naman natin. So, pag naran natin, isi-set natin siya ng on dun sa X0 natin. So, try natin dito, i-run. So, confirm lang natin na ma-run siya. Kung mapapansin nyo, itong, wala tayong online mode. Yun, naka-online mode. Tapos, so, kung naka-online mode na tayo sa ano na yan, pwede na natin i-set ito na on. So, kapag communication function error, hindi tayo. Bakit? So, tingnan natin sa communication. Sorry, tools. Tapos, stop muna natin. Stop muna natin siya. Tapos, punta tayo sa communication. I-offline muna natin siya. So, punta tayo sa communication. Baka yung settings natin hindi naka driver 3. Tama naman. I-okay lang natin. Naka driver 3. Configure natin siya. Okay naman. Naka start. Stop lang muna natin. So, ganyan talaga pag anong tawag dyan? Kapag ang ating ginagawa ay live. So, start lang natin. So, kapag na-start na natin yan, okay lang natin to. Tapos, pag na-okay na siya, subukan natin siyang i-compile ulit. Compile ko lang muna ulit. Then, ita-transfer ko lang. Na-transfer naman kaya okay siguro yon. Ita-transfer ko lang by download. Tapos, transfer. So, kapag nag-transfer na siya, automatic na babalik na dun sa program. Tapos, i-ano lang natin, i-run natin. I-run. Ito yung run. Run natin siya. Tapos, online mode para kita natin. Then, saka natin siya i-set sa 0, sa on. O communication function pa rin ayaw niya. So, paano ba yun? Wala pong communication sa neutral line. Hindi. Okay na yan, sir. Kasi nakaano na siya. So, okay na yan kasi ano yan, tawag dyan. Ganun ang setup ni
ni delta. Ganyan talaga, parang understood na ito ay nasa neutral line na. Wait nga, bakit ayaw niya? So, subukan muna nating tanggalin siya sa ano. Sige nga, naka-ano naman, naka-run naman. Tapos, pag-run, okay po, connected na agad. Yes po, connected na siya. Then, kapag tiningnan natin, ang gusto kong makita is bakit siya device monitoring. Naka-online mode. Yan. Tapos, naka-run naman. So, iseset natin. I-force kaya natin na on. Yun. Saka lang siya mabubuhay. Kung mapansin nyo, nagbibilang pa ng 3 seconds. Di masyadong malinaw kasi 3 seconds yung bilang. Pero, i-off muna natin. Tapos, saka natin siya i-release. So, kung mapapansin nyo, nagbilang siya ng 3 seconds. Patayin muna natin ito. Then, i-stop muna natin. Yes. Then, palitan natin to. Gawin natin tong mga 50 para makapag-antay naman tayo ng konti. So, kung mapapansin natin, ito, i-run ulit natin siya. Compile. Then, transfer natin para lang sure. Tapos, saka natin siya i-online. Ayaw niya mag-set on, ano? O, diba? Communication error. Pero pagka pinorse na lang natin, i-force natin na on, magbibilang siya ng ayaw. Or hindi siya nakaran. I-off muna natin. Release. So, hindi yata siya tayo nakapag-run. Run muna tayo. Then, saka natin siya i-force on. So, saka pa lang siya magbibilang ng 5 para lang ito ay, kung mapansin nyo, naging 50. Pag naging same dun sa kanyang preset value, yung ating timer 0, saka pa lang tayo makakapagpagana nito. So, kung ganyan yung instructions natin, kung ganyan yung instructions na meron tayo, yun yung expectations. Pero pag pinatay natin to, basically, mapapatay din natin yung T0. No po? So, ang ibig sabihin nun, hindi siya naka-latch. No, hindi siya naka-latch. Magagawa ka ng latching niya na circuit para ma-latch mo yung timer. Okay? So, dun muna tayo sa part na yon.